Sandy, anak, dyan ka lang. Huwag kang lalayo. Paalala ng kanyang ina. Apo, mama. Nasa maliit na sementadong bakuran si Sandy at naglalaro ng jump rope. 8 taong gulang pa lang siya noon at ang tingin niya sa mundo ay simple lang. School, laro at ang mainit na yakap ng kanyang ina sa pagtatapos ng araw. Ngunit ng hapong yon, sumingit sa katahimikan ang mahihinang tinig na nanggagaling sa labas ng kanilang kahoy na gate. 2 kapitbahay ang nag-uusap. Alam mo ba kung bakit iniwan si Marisa ng asawa niya? Tanong ng isa at puno ng pagkausisera ang boses. Bakit daw? Tanong ng isa at halatang sabik sa chismis. May iba at hindi lang basta iba. Mas magaling daw sa kama. Kawawa naman si Marisa. Iniwan para sa ganon. Halata nga na boring sa kama si Marisa. Saka pinapabayaan ang sarili. Kaya yan at naghanap ng mas maganda, mas sexy at mas kayang tugunan ng pangangailangan. Bahagyang natigilan sa paglalaro si Sandy. Nanlamig ang kanyang mga palad at nanlaki ang mga mata. Para bang binuhusan ng malamig na tubig ang kanyang dibdib. Hindi niya lubos na naiintindihan ang ibig sabihin ng mas magaling sa kama. Ngunit ramdam niyang sa tawa at bulong ng mga babae na yon ay kahiya-hiya. At tungkol yon sa mga magulang niya. Ang bata pa ng anak, iniwan na. Ano kaya ang mararamdaman ng bata kapag lumaki? Tanong ng ginang. Napanguso si Sandy. Bago pa man niya maunawaan, umagos na ang kanyang mga luha. Nabitiwan niyang jumping rope at nahulog yun sa lupa na parang ahas na walang buhay. Naalala niya na naman na iniwan sila ng papa niya. Ang mga salitang narinig mula sa kapitbahay, umukit sa kanyang isipan at pagkatao. Tumakbo siya papasok, dala-dala ang boses ng chismis na parang mga multo na sumusunod sa kanya. Sa loob ng bahay, rinig niya ang kaluskos ng kusina. Anak, gusto mo ng lumpia? Nakangiting tanong ng kanyang mama. Umiling lang si Sandy. Umakyat siya ng mabilis. Nang makarating sa silid, isinara niya ang pinto ng malakas at agad na humiga sa kama. Niyakap niya ang unan at binaon ang mukha roon upang pigilan ang mga hikbi. Bakit iniwan ni Papa si Mama? Mas gusto niyang ibang babae? Mas magaling daw sa... Hindi man niya maipaliwanag ng buo, malinaw niyang nauunawaan na. Pinili ng ama ang ibang babae kaysa sa kanila ng mama niya. Kumatok ng marahan sa pinto ang mama ni Sandy. Sandy, anak, ayos ka lang ba? Wala siyang sinagot, lalo niyang niyakap ang unan at pilit pinipigil ang luha. Ngunit tuloy-tuloy pa rin sa pag-agos. Dahan-dahang bumukas ang pinto at pumasok si Marisa. Pagod ang mukha nito at nakawala ang ibang hibla ng buhok mula sa pagkakatali. Anak, anong nangyari? Tanong nito habang naupo sa gilid ng kutsyon. Itinago ni Sandy ang mukha. Wala po. Hinaplos ng inang buhok niya. Sabihin mo kay mama, ano bang nangyari? Nag-atubili si Sandy. Gusto niyang manahimik pero sobrang bigat ng mga salitang narinig niya sa labas. Kaya namutawi ang nanginginig niyang tinig. Ma, bakit po iniwan tayo ni Papa? Bakit tinatanong mo ulit? San mo narinig yan? Tanong ni Marisa. Kanina po kasi, sa labas yung mga kapitbahay sabi nila, iniwan ka po ni Papa kasi napalunok si Sandy. Kasi mas gusto niya pong ibang babae na mas magaling daw po sa kama yon. Mama, ano pong ibig sabihin nila? Nanigas ang balikat ng kanyang ina at nanginginig ang mga mata nito sa mga luha na pinipigil. Anak, nag-angat ng tingin si Sandy at puno ng pagmamakaawa. Totoo po ba, Ma? Totoo po ba na may gusto si Papa kaysa sa atin? Napapikit si Marisa at naghanap ng tamang sagot. Sa huli, marahan itong hinaplos ang pisngi ni Sandy. Ang mahalaga, nandito ako. Hindi kita iiwan kahit kailan. Please, kung ano man ang naririnig mo sa labas, huwag mo nang intindihin. Hindi mo pa naiintindihan yon. Bata ka pa. Saka huwag mo nalang pansinin ang pinag-uusapan nila.
Isinubsob ni Sandy ang mukha sa kandungan nito. Ma, ayoko po na may better sa atin. Ayoko po na iwan tayo ni Papa pero hindi na naman po siya bumalik. Baka ayaw po niya sa akin. Anak, wala kang kasalanan. Huwag mong isipin na dahil sa'yo kaya umalis ang papa mo. Hindi totoo yon. Pero bakit po siya umalis? Basag ang tinig ni Sandy. Nagpigil ng hininga si Marisa. Minsan, may mga bagay na hindi natin kayang pigilan. Ang mga desisyon ng matatanda, hindi kasalanan ng mga bata. Ngunit para kay Sandy, nakabaon ng sugat na bawat tao pwede siyang iwan kapag hindi siya naging sapat. Nang sumapit ang gabi, matapos siyang tabihan ng ina at halikan sa noo, gising pa rin si Sandy. Tahimik ang buong bahay, ngunit sa kanyang isip, paulit-ulit ang mga tinig ng kapitbahay. Mas magaling daw sa kama. Iniwan na si Marisa. Kawawa yung anak. Mahigpit niyang niyakap ang kumot. Iniisip ni Sandy na paano kung lahat ng tao ay ganoon. Sa murang edad na 10 taon, hindi pa niya kayang ipaliwanag ng malinaw. Ngunit bumao na yon sa kanyang puso. Tahimik na hinuhubog ang pagkatao ni Sandy sa paraang hindi pa niya nauunawaan. Gising na anak, may baon ka na para sa school. Masayang wika ni Marisa na mukhang kagagaling lang sa pag-iyak. Ma, bulong niya habang tinutusok ang itlog gamit ang tinidor. Umiyak ka na naman po ba? Sandali lang natigilan si Marisa bago muling ngumiti. Ha? Hindi anak. Hindi po. Nakita kita sa may bintana. Giit ni Sandy habang nanginginig ang tinig. Ma, bakit ka umiiyak? Umupo si Marisa sa tabi niya. Marahang hinaplos ang buhok at hinalikan ng kanyang noo. Anak, minsan, ang mga matatanda umiiyak lang kasi mabigat sa dibdib. Pero huwag kang mag-alala. Okay lang si Mama. Pero bakit hindi mo po sinabi sa akin? Singhal ni Sandy at halatang nasasaktan. Bakit tinatago mo po every time na umiiyak ka po? Ngumiti muli si Marisa pero kumikistap na naman ang mga mata. Kasi gusto ko masaya ka lang palagi. Ayokong isipin mo na may problema. Bata ka pa, Sandy. Pagsapit ni Sandy sa high school, nagsimula na siyang mapansin ng mga tao para sa mga tamang dahilan. Siya ang tahimik, magalang na dalaga na laging nauuna sa harap ng klase. Laging may maayos na notes sa notebook at tamang sagot. Pinupuri siya ng mga guro dahil sa kasipagan. Hinahangaan ng mga kaklase ang pagiging mahinahon at para sa karamihan, blessing ang turing sa kanya. Ngunit ang hindi alam ng mga tao, sa likod ng mahinhin na kilos at magiliw ng ngiti, isang pusong binabagabag ng mga pangamba at mga panata na hindi binibigkas. Ang hilig mo talaga sa mga ganyang libro, ano? Romance na may kaunting spicy? Natatawang sabi ni Marga. Bahagya siyang ngumiti habang namimili ng libro na bibilhin. Lipas na ako sa mga teen fiction. Saka alam mo naman mahilig ako sa mga romance book. Magaganda rin yung mga plot at hindi naman sobrang bastos mag-narrate ng mga writer na pinipili ko. Kaya parang it's a form of art na rin. Saka 18 na naman ako, kaya ila-level up ko ng pagbabasa. Nagbabasa ako nito, hindi dahil bastos ako. I just want to gain knowledge just in case na nasa isang relationship na ako. Ngumiti si Marga. Pero after college ka pa naman pwede magkaroon ng boyfriend. Saka wala ka rin tinatanggap na manliligaw. Kaya wala akong tinatanggap na manliligaw kasi studies ang focus ko ngayon. Libangan lang tong pagbabasa ko. Baka kapag may pinayagan ako o nagkaroon ako ng boyfriend, maging mapusok at maging curious ako. Ang ending mabuntis pa ng maaga. Ayoko ng ganon. Marami pa akong pangarap. Kaya itong kuryosidad ko sa mga bagay-bagay, dinadaan ko na lang sa pagbabasa. Kasi parang inaaral ko na rin naman. Maaring may knowledge ako pero gusto ko rin na after kasal ko to gawin. Saka i-consider this as basic need ng isang tao, kaya open-minded na ako sa mga ganito. Gusto kong matugunan ang part na to in the near future.
para hindi ako magkaroon ng failed marriage katulad ng sa mga magulang ko. Paliwanag pa ni Sandy. Sa bahay, bukod sa pag-aaral, minsan ay ginugugol ni Sandy ang gabi sa ilalim ng malamlam na ilaw ng desk lamp. Nagbabasa siya ng mga libro na may content na pangmatanda. Nagbabasa rin siya ng mga article tungkol sa psychology, mga advice tungkol sa relasyon, at mga librong tumatalakay tungkol sa pag-ibig, pagkakalapit, at pag-aasawa. Isang maulang hapon, habang nagkukumpulan ang mga kaklase at nagtatawanan tungkol sa kung sino ang may gusto kanino, tahimik lamang si Sandy sa desk. Lumapit si Marga sa kanya. "Sandy, sinong crush mo?" Biro ni Marga sabay siko sa kanyang braso. Umiling naman siya. Wala. Lahat tayo may crush siya. Si Carlos, si Miguel, kahit sino man lang. Ikaw, wala talaga? Napilitan ngumiti si Sandy. Busy ako sa pag-aaral. Tumawa si Marga. Nakakabasa ka na ng mga romance book pero never kang naging hopeless romantic. Hindi ka rin magkakaroon ng crush. Meron naman pero hindi madaling makabuo ng feelings para sa ibang tao. Grabe ka, parang hindi ka tao. Ang boring mo minsan. Nagbabasa si Sandy ng romance book para pag-aralan at i-apply sa future. Hindi ang maging hopeless romantic at pumasok sa isang relasyon na hindi naman sigurado. Gusto niyang sabihin kay Marga na hindi siya sobrang boring. Wala lang siyang pribilehiyong ituring ang pag-ibig na parang laro. Para sa kanya, ang pag-ibig ay digmaan at kailangan niyang maging handa bago siya tumapak doon. Sa gabi, kapag tulog na ang kanyang ina, kinukuha niyang isa sa mga lumang librong nabili niya sa downtown. Binabasa niya ang bawat pahina na para bang naghahanda para sa pagsusulit. Dapat dahan-dahang buuin ng tiwala. Ang mga tao ay madalas na umaalis, hindi dahil sa pag-ibig, ngunit dahil sa hindi natutugma ng mga pangangailangan. Ang pagkilala sa iyong sarili ay ang susi sa pagpapanatili ng isang relasyon. Nililinyahan niya yon gamit ang highlighters. Pinag-aaralan niyang maging mabuting partner sa hinaharap. Hindi siya magiging tulad ng kanyang ina. Hindi siya magpapabaya. Kailangan niyang maintindihan lahat para hindi siya masaktan. Kahit na nagbabasa siya ng mga ganoon, nangunguna pa rin si Sandy sa lahat ng subject. Mahal siya ng mga guro dahil sa kanyang disiplina. Sumasali rin siya sa journalism club at gymnastics team. Mahusay na binabalanse ang oras sa academics at extracurricular. Ang galing mo talaga sa gymnastics. Ang flexible mo pa rin. Nakangiting sabi ni Marga. Ngumiti rin siya. Kaya nga medyo matagal-tagal na stuck kasi last year hindi ako nag-join. Natigilan sila sa paglalakad nang lumapit si Jerome, isa sa mga lalaking may gusto sa kanya. Sandy, halos pautal na sabi ng binata. Gusto mo bang kumain sa kantin minsan kasama ako? Natahimik ang paligid. Pigil ang tawa ng ibang kaklase nilang nakakita. Namula ang pisngi ni Sandy. Ngunit mabilis siyang umiling. Pasensya ka na. Busy ako. Mahina niyang tugon. Nagkamot ng ulo si Jerome at halatang nahiya. Ganun ba? Okay. Habang papalayo ito, muling sumiksik si Marga sa tabi niya. Ikaw talaga, Sandy. Ang bait ni Jerome tapos tinanggihan mo agad. Ang gwapo nun. Ibinaling ni Sandy ang tingin sa mesa. Ayoko lang. Clear ako sa sinabi kong hindi ako magkakaroon ng boyfriend habang nag-aaral ako. Kinagabihan, humarap si Sandy sa salamin. Mas tumangkad na siya at may mga senyales ng pagiging dalaga. Ang iba'y abala sa makeup, fashion at pakikipag-date. Itinaas niya ang baba at sinalubong ang sariling tingin. Hindi ako magiging mahina. Kung magmamahal ako, sigurado akong hindi nila ako iiwan. Matatag ang boses niya, ngunit kumikislap ang mga mata sa takot na hindi niya kayang burahin. Lumipas pa ang mga taon, nasa college days na si Sandy. Nursing ang kinuha niyang program, hindi pa sila gaanong gipit kaya yun ang kinuha niya. Tuwang-tuwa pa nga ang kanyang ina. Maganda yan, anak, sabi ni Marisa noong araw ng enrollment habang mahigpit ang hawak sa kanyang kamay. Kung magiging nurse ka, may trabaho ka kahit saan.
Saka matututo ka kung paano alagaan ang tao kahit na ang sarili mo. Ngumiti si Sandy noon, ngunit sa lihim, higit pa sa trabaho at seguridad ang nasa isip niya. Nais niyang umunawa. Para sa kanya, ang nursing kasama ng mga anatomy chart at psychology notes ay isa pang hakbang sa kanyang panata na matutunan ang lahat tungkol sa tao para walang makapagtapon sa kanya ng basta-basta. Name the 12 cranial nerves, mariing utos ng kanilang professor isang umaga. Tumayo si Sandy at confident na sumagot. Mula noon hanggang ngayon, magaling pa rin siya sa klase. Hindi siya kailanman nagpabaya. Ngunit habang nakakasabay siya sa aralin, may bigat sa puso niyang lumalaki. Sa gabi, kapag umuwi siya, napapansin niya na nagiging mahina si Marisa. Siguro napagod lang ako sa trabaho, sabi ni Marisa at iwinasiwas ang kamay. Huwag kang mag-alala, okay lang ako anak, ipapahinga ko lang ito. Lumipas ang mga linggo, naging buwan, lumala ang sakit nito. Pumayat ang kanyang ina at pumutla. Isang gabi, nadatnan niya si Marisa na nakaupo ng lupaypay sa may bintana habang hawak ang dibdib. Ma, anong nangyayari? Mabilis siyang lumapit. Pilit nang umiti ang ina. Huwag kang mag-alala anak, kaya ko pa. Ngunit alam ni Sandy na hindi. Sapat na ang kanyang napag-aralan. Kaya nang maipacheck up ang ina, parang gumuho ang kanyang mundo nang malaman niya na may stage 3 cancer si Marisa. Naging tuloy-tuloy ang panghihina nito. Ma, basag ang tinig na tawag ni Sandy. Bakit hindi mo po sinabi agad? Hinaplos ni Marisa ang kanyang pisngi. Ayokong dagdagan ng bigat na nararamdaman mo. Ang dami mo nang iniisip. Tumulo ang mga luha ni Sandy. Pero ako po ang anak mo. Dapat alam ko. Dapat kasama mo ako. Mahinang ngumiti ang kanyang ina. Kasama naman kita. Kahit anong mangyari, palagi rin kitang sasamahan anak. Ilang buwan, pinagsabay ni Sandy ang klase at pagbabantay sa ospital. Ngunit walang sagot, gamot o therapy ang sapat. Unti-unting nanlata si Marisa. Ang dating masiglang tawa ay nauwi na sa pabulong. Isang gabi, nadatnan ni Sandy ang ina na nakatanaw sa bintana ng ospital. Gaya ng dati sa bahay, tahimik na dumaloy ang mga luha sa pisngi nito. Ma? Nanginginig ang tinig ni Sandy. Huwag mo akong iwan. Humarap si Marisa at puno ng pagmamahal at lungkot ang mga mata. Anak, kahit wala ako, huwag mong isipin na nag-iisa ka. Huwag mong tularan ng takot ko. Huwag mong hayaang kainin ka ng panghamba mo. Yumakap si Sandy at humahagulgol. Pero paano po ako, ma? Paano ako kapag wala ka na? Magpatuloy ka. Kahit saan ka dalhin ng buhay, sikapin mong piliin kung saan ka magiging masaya at panatag. Nang pumanaw si Marisa, naging tahimik na ang bahay nila. Baon din sila sa utang dahil sa pagpapaospital, kaya siya ang nagbayad ng lahat ng yon. Ang katahimikan na kinatatakutan ni Sandy noong bata pa siya, ngayon ay parang tanikala na. Napansin ng kanyang advisor ang pagbagsak ng kanyang marka. Sandy, sigurado ka bang gusto mong ipagpatuloy ang nursing? Mabait na tanong ng kanyang professor. Matalino ka pero parang wala na ang puso mo rito. Parang ang nawala na. Kapag bumabalik siya sa ospital, naaalala lang niya ang mga huling aral ng kanyang ina. At hindi niya alam kung hanggang kailan siya makaka-move on. At doon siya nagpasya. Lumipat siya sa business administration. Praktikal, malinis, hindi kasing bigat ng mga gastusin sa nursing. Maaari pa rin naman siyang magtagumpay at makabuo ng kinabukasan. Napansin siya ni Marga, nakaklase niya ulit. Oy, Sandy, bakit nag-shift ka? Ang galing mo pa naman sa nursing. Napilitan siyang umiti. Mas bagay sa akin ang business, mas madali para sa akin. Napakunot noo si Marga. Sigurado ka? Sigurado, sagot niya na lang. Naging magaling din siya sa program na yon. Maraming professor ang pumupuri sa kanya. Ngunit alam niya sa loob niya na nakaiwan ng bakas ang nursing sa kanya.
Lumipas pa ang mga taon, nakagraduate si Sandy at nagkaroon ng trabaho. Inayos ni Sandy ang kanyang blazer habang umuupo sa cubicle niya. Maayos at malinis ang lamesa niya, puno ng mga folder at isang maliit na larawan ng kanyang ina sa isang frame. Halos 2 taon na mula nang siya'y makagraduate at pumasok sa corporate life. Doon niya unang nakilala si Ronnie. Napansin niya ito sa meeting, dumating itong huli. Medyo luwag ang kurbata at may ngiting nakakahawa. Nagpaumanhin ito ng may gaan at imbes na pagalitan, natawa pa ang manager. May dala itong kumpiyansa na parang kusang nagbibigay daan ang paligid para sa kanya. Nang ipakilala niya ang sarili sa mga bagong empleyado kasama si Sandy, parang mas tumagal ng 1 segundo ang tingin nito sa kanya kesa sa iba. "Ronnie Cruz," sabi nito sabay ngiti. "Finance Department, ikaw naman." Mabilis ang pintig ng puso ni Sandy. Nakipagkamay siya at pinilit gawing matatag ang kanyang boses. "Sandy Marquez, Business Development." Mas lalo pang lumapad ang ngiti ni Ronnie. "Nice to finally meet you." Sa mga sumunod na linggo, pinilit ni Sandy na huwag pansinin ang lahat. Kung paanong laging napapadpad si Ronnie malapit sa kanya tuwing coffee break. Kung paano laging sa kanya ito nagtatanong sa meeting. "Ang galing ng presentation mo, Sandy," wika ni Ronnie isang hapon habang nakasandal ng kaswal sa cubicle niya. "Paano ka nagiging ganoon ka-organize?" Nilingon ni Sandy ang binata at medyo nahihiya. Oo. Isang Biyernes, bago siya tumanggi sa yaya ng mga office mates na kumain sa labas, hinarang siya ni Ronnie. "Uy, Sandy," nakangiting bati ng binata. "Sumama ka na. Libre ko ng dessert mo." Kumunot ang noo niya. "Bakit ako?" Wala lang," sagot nito sabay kislap ng mata. "Mas masaya kapag nandun ka. Sasama lang din ako kung sasama ka. So, ano?" Nagkatinginan ang mga kasamahan nila at nagtatawanan habang papasok ng elevator. Namula ang pisngi ni Sandy. Gusto niyang umatras, panatilihin ang distansya gaya ng nakasanayan. Pero may kumistot sa loob niya na kuryosidad. Kaya may hinahon siyang tumugon. "Sige na nga, sasama ako." Nakaupo si Sandy sa tapat ni Ronnie. Nagbiro ito, nagkwento, at parang likas na ang pagpapatawa nito. Siya naman ay nakinig lang, uminom at palihim na pinag-aaralan ang binata. Bigla, habang nagtatawanan ng lahat, tumigil ang tingin ni Ronnie kay Sandy ng diretso at parang may hinahanap. "So, Sandy," tanong nito, "anong gusto mo sa isang tao? Sa partner kung sakali?" Tahimik ang mesa at nagtitinginan ng iba na may halong biro. Natigilan din si Sandy habang kumakabog ang dibdib. I don't know," bulong niya habang nakayuko. "Hindi ko pa masyadong iniisip." Bahagyang yumuko si Ronnie at lumambot ang ngiti. "Baka kasi hindi mo pa nakikilala ang tamang tao para sa'yo, kaya wala ka pang naiisip." Sa mga sumunod na linggo, mas lalo nang mahirap iwasan si Ronnie. Bumabati ito ng good morning sa cubicle niya, nagpapadala ng mensahe, sinasabihan siya pa uwi, at laging may dahilan na pareho lang sila ng daraanan. Unti-unti, nahuli ni Sandy ang sariling napapangiti. Inaasar sila ng mga katrabaho, nakasasagot na rin siya ng biro, bagay na bihira niyang gawin. "Uy," bati ni Ronnie habang kinakamot ang batok. "Sabay na tayo. Medyo delikado mag-isa ngayon." Napatitig si Sandy. Hindi na. Kaya ko naman." "Alam kong kaya mo," nakangiting sabi nito. "Pero mas mabuti nang may kasama." Nag-alindangan siya, saka tumango. Sige." Habang naglalakad, tinanong siya ni Ronnie tungkol sa pamilya, sa pag-aaral, sa mga pangarap. Hindi gaya ng iba na nakikita lang ang kanyang pagiging achiever, tila interesado ito sa babaeng nakatago sa likod ng maayos na imahe. "So, bakit business?" tanong nito. Natigilan si Sandy. Sandaling niyang naisip sabihin ng totoo na dati siyang nursing student na namatay ang ina niya kaya siya nag-shift. Pero naipit ang mga salita sa kanyang lalamunan. "Mas praktikal," pilit niyang ngiti. "Mas madali para sa akin." Tahimik na pinagmasdan siya ni Ronnie.
Ngunit hindi na nag-usisa. Sa halip, sinabi na lang ng binata na kahit ano pa, halata namang passionate ka. At saka halata rin matalino ka. Lumipas pa ang mga araw. Nahuhuli ni Sandy ang sariling napapatingin kay Ronnie sa opisina. Nagtatanong kung ano kayang iniisip nito. Bawat ngiti ni Ronnie, unti-unting gumigiba sa pader na itinayo niya. Bawat biro, bawat simpleng kabaitan ay nagpapalakas ng matagal niya ng inaasam na spark. Isang tanghali at sa isa pang group lunch, yumuko si Ronnie palapit habang maingay ang usapan ng iba. Sandy, bulong ng binata. Hindi ako magpapaligoy-ligoy. Gusto kitang mas makilala pa. Pwede ba kitang ilibre sa weekend? Napatigil si Sandy at nakahinto ang tinidor sa ere. Bakit ako? Bakit hindi ikaw? Namula si Sandy at nag-ingay ang mesa sa panunukso. Hindi niya na halos narinig at tanging malakas na tibok na lamang ang kanyang puso. Wala pang nanligaw sa kanya ng ganoon. Wala pang nagparamdam ng sabay na takot at saya. Ibinaling niya ang mata sa plato. Sige. Matagal, matyaga ngunit porsigido ang panliligaw ni Ronnie. Hanggang sa matapos ang mga linggo ng pag-iwas at pagdalawang isip. Sinagot niya na ito ng oo. Oo sa pagiging nobya nito. Oo sa pagiging nakikita at pinahahalagahan sa paraang hindi niya naranasan. Nang masabi niya yon, ngumiti si Ronnie ng napakalawak at para bang napanalunan nito ang pinakamahalagang premyo ng buhay. Official na, sabi ni Ronnie kinabukasan at napayakap sa balikat ni Sandy habang nasa pantry. Girlfriend ko na si Sandy. Natigilan at nagbiro ang mga kasamahan nila. Namula ang mukha ni Sandy dahil sa hiya, ngunit sa loob-loob niya, isang tahimik na pagmamalaki ang sumibol. Kinagabihan, habang magkasabay silang umuuwi, sumulyap si Ronnie sa kanya. Alam mo ba kung gaano ko kasaya? Tanong nito sabay pisil sa kanyang kamay. Tumingin si Sandy sa kanilang magkahugpong na mga daliri at mabilis ang tibok ng puso. Siguro, kasing saya ko. Napatawa ito ng marahan. Hindi, masigit pa. Kasi ngayon, may pagmamalaki na ako. May babaeng katulad mo na pumili sa akin. Sa kanilang relasyon, binubuhusan siya ni Ronnie ng atensyon. Dinadalhan siya nito ng sandwich tuwing maaga siyang pumapasok. Iniiwanan ng maliit na sticky note sa mesa at minsan palihim itong naglalagay ng tsokolate sa kanyang bag. Isang gabi, matapos ang team dinner, iginiit ni Ronnie na ihatid siya pa uwi. Huminto sila sa isang tahimik na park malapit sa apartment ni Sandy. Sandy, panimula ni Ronnie at seryoso ang tono. Gusto ko lang malaman mo na hindi ako nagbibiro. Hindi kita niligawan para lang makapagyabang. Nakatingin si Sandy sa binata. Hindi ko naman iniisip na nagbibiro ka. Mabuti, sabi ni Ronnie sabay buntong hininga. Kasi ikaw ang unang girlfriend na totoong pinahalagahan ko. Ikaw ang kayamanan ko. Nanlaki ang mga mata ni Sandy. Kayamanan? Oo, sagot ni Ronnie sabay hawak sa kamay niya. Hindi kagaya ng iba. Wala kang kung ano-anong nakaraan. Ikaw ang babae na hindi pa nahawakan ng kahit na sino. Pure at ako ang unang lalaki na pinili mo. Parang may pumisil sa dibdib ni Sandy. Papuri ang mga yon, ngunit tila ba may bigat. Para bang isang pagsusulit na hindi niya alam na kailangan niyang ipasa. Pinipilit niyang umiti. Ronnie, promise, dagdag ng kanyang boyfriend. Alagaan kita, hindi kita paiiyakin, hindi kita iiwan. Ikaw ang una at huli kong kayamanan bukod sa mga magiging anak pa natin. Sa ilang sandali, nais niyang maniwala. Nais niyang magpakalunod sa init ng kanyang mga salita. Hayaang pawiin nito ang peklat na iniwan ng kwento ng kanyang mga magulang. Mabilis na lumago ang relasyon nila. Tinutokso sila ng mga kasamahan bilang power couple. Ipinagmamalaki ni Ronnie ang talino at disiplina niya at madalas sabihin, alam niyo kasi, si Sandy, di nang maganda. Matalino pa. Jackpot ako. Tuwing weekend, lumalabas sila sa mga simpleng date. Sine, kainan, o mahabang paglalakad sa mall.
Palaging hawak ni Ronnie ang kamay niya sa publiko at ipinapakilala siya bilang girlfriend. Dumating ang maraming una sa mga unang buwan nila. Ang unang pag-uwi na may kasama, ang unang hawak kamay sa sinihan habang namumula, ang unang bouquet ng bulaklak noong anniversary. Sandy, malumanay na sabi ng binata. Alam mo ba kung gaano kita ipinagmamalaki? Ikaw ang klase ng babae na ipapakilala ko agad sa pamilya ko. Napalingon siya at nagulat. Talaga? Oo, mariin itong sagot. Kasi ikaw ang tipong hindi kakahiya. Alam kong wala ka pang karanasan, wala kang bahid ng kahit ano. Ikaw ang babae na ipaglalaban ko. Pero parang tinusok ang puso niya sa salitang yon. Hindi niya alam kung bakit siya nasasaktan. Gusto niyang sabihin na hindi doon nasusukat ang pagkatao niya. Gusto niyang itanong kung mamahalin pa rin ba siya kung sakaling iba ang naging nakaraan niya. Ngunit hindi na siya naglakas loob pa na magtanong. Hati ang kanyang damdamin. Isa-isang banda, may tuwa na pinili siya ni Ronnie. Inangkin siya at tinawag siyang kayamanan. Ngunit sa kabila nun, may kaba pa rin na nananahan. Sandy! Tawag ng kanyang boyfriend. Lumingon siya at nakita si Ronnie na papalapit, nakangiti, habang hawak ang isang paper bag mula sa paborito niyang cafe. Good morning! Bati nito, sabay lapag sa mesa niya. Alam kong hindi ka nag-breakfast, kaya, ayan. Nakatitig si Sandy sa bag. Ronnie, paano mo nalaman na wala akong kain? Tumawa naman ito. Boyfriend instinct. Tsaka kilala na kita. Hindi ka kumakain kapag late kang gumising. Napangiti siya at umiling. Salamat sa pagiging caring sa akin. Nagkatinginan ang mga katrabaho nila. Ang ilan nagtuksuhan, ang iba naman ay pabulong na humanga. Namula si Sandy, maingat niyang inilabas ang sandwich at kape mula sa paper bag. Yumuko si Ronnie at ibinaba ang tinig. Wala yon. Gusto ko lang palagi may energy ka para hindi ka mapagod. Lumipas ang mga araw na lalo pang naging palagian ang atensyon ni Ronnie. Nung una, sinasanay ni Sandy ang sarili na lambing lang yon. Isang taong lumaking sanay na nakikita ang inang umiiyak mag-isa. Ang ganoong klase ng pag-aalaga ay parang lunas. Ngayon niya lang naranasan kung paano ang tunay na mahalin. Isang gabi, habang naglalakad sila malapit sa apartment niya matapos maghapunan, biglang huminto si Ronnie at hinawakan ang magkabilang kamay niya. Sandy, malumanay nitong wika. Alam mo ba kung gaano ka kahalaga sa akin? Naninikip ang dibdib ni Sandy. Ronnie, nakikita ko ng future natin. Pagpapatuloy ng boyfriend niya at pinisil ang kanyang kamay. Yung tipong ikaw ang uuwian ko after work. Ako ang kasama mong maglalakad sa ganitong gabi, pero sa sarili na nating bahay yung uwi. Nabigla si Sandy sa bigat ng tono. Ronnie, matagal pa tayo sa ganyan. Alam ko, natawa ito ng mahina. Pero gusto ko lang marinig mo. Hindi ako nandito para sa pansamantala lang. Natunaw ang isang bahagi ng puso niyang matagal nang nalulumbay. Ang marinig na nangangarap ito kasama siya hanggang dulo, patunay na tama ang naging desisyon niyang umibig. Marahang inilayo ni Ronnie ang buhok sa kanyang pisngi at hinaplos ang balat niya. Promise, Sandy, hindi kita bibitawan. Kay Ronnie, para siyang prinsesa. Napaka-effort nito pagdating sa kanya. Nang sumunod na weekend, nagpumilit si Ronnie na sunduin siya sa bahay. Ronnie, sabi niya rito, kaya ko namang pumunta sa mall mag-isa. Doon na lang tayo magkita. Hindi pwede. Mariin itong sagot. Gusto kong ako ang sumundo sa'yo para sure ako na safe ka. Napabuntong hininga si Sandy. Ayaw niya lang naman maabala ito, lalo na't malayo pa ang panggagalingan nito. Mas hassle kung pupunta pa ang binata sa kanya. Lumipas ang mga taon, nagtagal ang relasyon nila. Wala naman siyang nakikitang mali kay Ronnie. Kung ano ito noong simula, ganoon pa rin hanggang ngayon. Tapos ka na ba dyan? Upo ka na rito. Start na yung movie. Saad ng kanyang nobyo. Tinapos ni Sandy ang ginagawa at umupo na sa tabi nito. Katabi niya si Ronnie habang nakayakap ang braso nito sa kanyang balikat at hinihila siya papalapit.
Ramdam niyang init ng katawan ng boyfriend at ang banayad na pag-angat at pagbaba ng dibdib habang humihinga. Yumuko ito at hinalikan siya ng marahan sa sentido. Alam mo, Sandy, hindi ko na kayang i-imagine ang buhay ko na wala ka. Bulong ng binata. Napangiti si Sandy. Ako rin, ganon din minsan ang naiisip ko. 3 taon na tayo, medyo matagal na rin. Sanay na ako sa'yo. Hinawakan ni Ronnie ang kanyang baba at inilapat yon para magkatitigan sila. Dumampi ang labi nito sa kanya. Banayad sa simula, pagkatapos ay humaba at lumalim. Gumapang ang kamay nito sa braso niya at pababa pa. Bumilis naman ang tibok ng puso ni Sandy. Bahagya siyang umurong. Ronnie, tumingin ito at bakas sa mga mata ang pananabik. Bakit? Wala ka bang tiwala sa akin? 3 taon na tayo. Mabigat ang pagdunok ni Sandy. Pinagkakatiwalaan niya naman ito. Paulit-ulit na nitong sinasabi na siya ang kayamanan nito, ang prinsesa. Pero ipinangako niya sa sarili na pananatilihin ang kanyang kalinisan hanggang kasal. Yun ang panata niya, ang paraan para patunayan na siya ay karapat-dapat, hindi tulad ng kanyang ina na iniwan. Ngunit habang nakatitig siya sa mga matang sabik ni Ronnie, sumingit ang isa pang takot na baka kung tumanggi siya ay iiwan din siya nito. Mahina niyang ibinulong. Plano ko sana pagkatapos ng kasal. Napabuntong hininga si Ronnie at kita ang pagkadismaya. Sandy, mahal kita. Hindi kita iiwan pero minsan gusto ko rin maramdaman na mahal mo rin ako sa paraan na yun. Sumikip ang dibdib niya. Ronnie, hindi ba sapat ang lahat ng ginagawa ko? Hindi ba sapat na ikaw ang pinili ko? Hinalikan siya nito sa noo at pilit pinapakalma. Sapat naman pero hindi ko maiwasang hanapin yung closeness, yung walang pagitan. Saka may mga pangangailangan din naman ako. Nakatungo si Sandy at mabilis ang ikot ng isip. Naalala niya ang chismis na narinig niya noong bata pa siya. Ang malupit na salitang iniwan ng ama ang kanyang ina dahil may mas magaling sa kama. Sakit pa ring sariwa ang alaala. Paalala na maaari siyang iwan kung hindi siya magiging sapat. At hindi niya kayang maiwan muli. Kaya ng gabing yon, dahan-dahan siyang tumango. Sige Ronnie, kung yan ang gusto mo. Sa una, naninigas siya at hindi sigurado. Pero habang lumilipas ang sandali, may gumalaw sa loob ni Sandy. Naalala niya ang mga librong palihim niyang binasa, ang mga pahina tungkol sa pagnanasa, mga gabay na inaral niya upang hindi siya kailanman maging mahina o pabaya. Naalala niya ang mga aral tungkol sa haplos, sa ritmo, sa pagbibigay at pagtanggap ng pagmamahal. At sa gulat niya sa sarili, nagsimula siyang gumalaw ng may intensyon. Pinapakita kay Ronnie na may alam siya, na magaling siya sa kama kahit first time niya yon. Natigilan si Ronnie. Sandy, parang sanay ka. Namula siya pero pinilit na magpatuloy at ayaw niyang mabigo. Hindi, nagbasa lang ako. Pinag-aralan ko. Natahimik ito. Inakala ni Sandy na yun ay paghanga. Pero nang magkalapat ang kanilang mga katawan at humupa ang init ng gabi, napansin niya yon, ang kislap ng pagdududa sa mga mata ni Ronnie. Nakakunot ang noo nito. Sandy, sabihin mo nga sa akin ng totoo. Wala ka talagang naging boyfriend bago ako? Parang nahulog ang sikmura niya. Ibinaling niya ang mukha rito. Wala, ikaw lang. Bakit mo naman naitanong yan? Bakit parang ang galing mo agad? Matalim ang tono nito at may halong hinala. Sumakit ang puso ni Sandy. Dahan-dahan siyang umupo habang hawak-hawak ang kumot sa dibdib. Ronnie, nagbasa ako. Naghanda ako. Kasi ayokong dumating ang araw na iwanan mo ako dahil lang hindi ako magaling sa kama. Ayokong isipin mo na wala akong alam. Tinitigan siya nito at sandaling natahimik. Pagkatapos, tumawa ng marahan pero walang halong tuwa. Grabe ka, Sandy. Kung hindi mo sinabi, iisipin kong may karanasan ka na. Nag-init ang mata niya. Wala pa akong naging boyfriend. Ikaw pa lang ang nakahawak sa akin ng ganito. Ganun ba? Ganun ka kabilis magduda?
Napabuntong hininga ito at ikinuskos ang palad sa mukha. Hindi naman. Nalito lang, hindi ko in-expect. Akala ko mahinhin ka't hindi ganito kabilis. Namigat ang lalamunan ni Sandy. So masama bang gusto kong maging handa? Masama bang ayokong madisappoint ka? Hahawakan sana ni Ronnie ang kanyang kamay pero umurong siya. Medyo nagtatampo na siya sa mga pagdududa nito. Ikaw ang unang pinayagan ko na hawakan na galawin ako, pabulong niyang sabi. Akala ko matutuwa ka, pero bakit parang kasalanan ko pa? Napabuntong hininga si Ronnie at parang maraming gumugulo sa isipan. Sandy, huwag ka namang magalit. Nasa isip ko lang na pure ka kasi mahinhin at inaasahan kung wala kang alam. Tipong ako pang gagabay sa'yo. Nalito lang ako. Hindi ko alam na ganito ka pala. Mahigpit niyang niyakap ang kumot at halos mabasag ang tinig. Akala ko kapag ipinakita ko na kaya kong magmahal ng buo, matutuwa ka. Pero dudang binigay mo. Muling bumuntong hininga si Ronnie. Pasensya na. Hindi ko gustong saktan ka. Nagulat lang talaga ako. Pero dama pa rin ni Sandy ang kirot ng hinala. Parang matalim na tumutusok sa pinakaugat ng kanyang kinatatakutan. Nagaano man siya kahanda, gaano man siya magbigay, baka hindi pa rin yun maging sapat. Kinabukasan, tahimik siyang nagbihis at iniiwasan ang tingin ni Ronnie. Sinubukan itong magpatawa, mag-alok ng kape, pero halos hindi siya sumagot. Medyo na-offend lang siguro si Sandy. Para kasing nasa tono ng binata na hindi na siya malinis, na marumi na siya dahil marami lang siyang alam. Nagulat ito sa performance niya sa kama na sobrang advance. Kasalanan niya ba kung open-minded siya? Kung naghanda siya? Ilang taon din siyang pumasok sa kursong nursing. Kaya ang mga ganong klaseng bagay, normal sa kanya na hindi niya iniisip na karumihan. Habang naglalakad siya palabas ng apartment nito, nanginginig ang mga hakbang niya habang yakap ang sarili. Maingay ang paligid, puno ng sigla ang lungsod, pero sa dibdib niya, puro hungkag na sakit ang laman. Bakit ganun? Akala ko kapag handa ako magiging tama ang lahat. Yun ang gusto ng mga lalaki, di ba? Yung magaling sa kama. Pero bakit parang ako pang mali? Bulong niya sa sarili. Naalala niya ang luha ng ina sa tabi ng bintana. Naalala niya ang pagtataksil ng papa niya. At naalala niya ang panata niya sa sarili na hindi siya magiging mahina, na hindi siya iiwan. Pero ang nangyari kagabi, nag-iwan sa kanya ng isang bagay na walang kasiguraduhan. Ilang araw ang lumipas bago lumapit si Ronnie sa pantry ng opisina. Galit ka pa, Sandy? Mahinang sabi nito. Pwede ba tayong mag-usap mamaya? About what? Malamig niyang tanong. About us. Ayoko maulit yung tampuhan natin. Hindi ko rin gusto na nagdududa ka sa pagmamahal ko. Napangiwi siya sa salitang duda. Mamaya na lang after work. Sa maliit na cafe, nagkita sila. Habang magkaharap, inabot ni Ronnie ang kamay niya. Alam mo, Sandy, mahal na mahal kita. Oo, nagulat ako pero hindi ibig sabihin na hindi kita pinahahalagahan. Nakatitig siya sa kanilang mga kamay, saka tiningnan ito sa mata. Pero napansin mo ba agad ang mali sa tingin mo? Imbes na makita mong effort ko? Natahimik si Ronnie. Hinila niya ang kamay niya. Ayokong maging parang mama ko. Ayokong umiyak mag-isa sa gabi dahil iniwan ng taong mahal niya. Kaya naghanda ako. Pinag-aralan ko lahat para hindi ako maging walang kwenta. Isa pa, alam mong nursing student ako before. Open-minded ako, especially sa aspetong yun. Pero minasama mo lang. Marami akong alam pero, to tell you, alam ko sa sarili ko na puro ko pa rin binigay ang sarili ko sa'yo. Bakas ang guilt sa mukha nito. I'm sorry. Naninikip ang dibdib niya. Kung ganon, sana maniwala ka sa akin. Kasi ikaw lang ang pinili ko. Dahan-dahan itong tumango at kita ang pagsisisi. Pasensya na, hindi na mauulit. Gusto niyang maniwala. Gusto niyang hayaan na hilumin ang mga salita nito, ang sugat na iniwan ng hinala. Pero sa kaibuturan, may munting binhi ng alinlangan na naitanim na ang kanyang boyfriend. Nagsorry na, napag-usapan na. Subalit, sa tuwing may mangyayari sa kanila ng binata, paulit-ulit lang itong nagtatanong at tila naghihinala.
Mariing tinatapik-tapik na Ronnie ang manibela. Sandy, sabihin mo nga ulit. Wala ka talagang ibang nakarelasyon? Naubos na ang pasensya ni Sandy. Ilang beses ko bang kailangan sagutin yan? Ilang beses ko bang kailangan ipaliwanag? Itinaas ni Ronnie ang kamay at halatang defensive. Calm down. Hindi naman kita inaaksahan. Nagtatanong lang ako. Pero yun pa rin ang ginagawa mo. Pabulong niyang sagot at halos mabasag ang tinig. Bawat tanong mo, parang sinasabi mo hindi ako totoo. Parang kahit anong gawin ko, hindi ka naniniwala. Lumapit si Ronnie at binaba ang tinig. Gusto lang kitang intindihin. Gusto mong maintindihan ako? Mapait niyang sagot. Pero ang gusto mo lang marinig ay ang sagot na hindi ko maibibigay. Dahil wala. Ikaw lang. Ikaw lang ang pinili ko. Kinabukasan, dumalaw si Sandy sa puntod ng kanyang ina. Tahimik ang sementeryo, inilapag niya ang bulaklak sa lapida at naupo sa kalapit na bangko. Mama, pabulong niyang sabi habang namumuo ang luha sa mga mata. Ginawa ko naman ang lahat para hindi maging katulad mo. Para hindi ako masaktan. Pero bakit ganito pa rin? Bakit hindi pa rin sapat? Sumilay sa alaala niya ang mga gabing nakikita niyang umiiyak si Marisa. Noon, nangako siyang hindi siya magiging mahina, na hindi siya itatapon ng sinumang lalaki. Ngunit naroon siya ngayon, muling bumabalik sa parehong takot dahil sa mga duda ni Ronnie. Nang gabi ring iyon, kumatok si Ronnie sa apartment niya at may dalang take-out. Pilit itong nagpapatawa habang kumakain sila, pero nanatiling tahimik si Sandy. Pagkatapos nilang kumain, si Ronnie ang unang nagsalita. Sandy, sorry kung paulit-ulit ako. Pero sana maintindihan mo rin ako. Lalaki ako at minsan may mga bagay lang akong hindi agad ma-process. Alam ko naman na ako ang nakauna sa'yo. Pero nagulat lang talaga ako. At sa tuwing ginagawa natin yun, nagugulat pa rin ako. Ibinaba ni Sandy ang tinidor. Kalmado ang tinig pero matatag. Hindi ako libro na pwede mong balik-balikan hanggang makuha mo ang sagot na gusto mo. Tao ako, Ronnie, at nasasaktan ako. Ibinaba ni Ronnie ang tingin at kita ang guilt sa kanyang mga mata. Hindi ko alam kung paano ako titigil magtanong. Tumayo si Sandy habang nanginginig ang mga kamay. Titigil ka kasi naniniwala ka. Kasi mahal mo ako. Yun lang. Kasi in the first place, hindi naman dapat big deal to. Kung hindi mo kaya maniwala, ano pang silbi ng lahat ng pangako mo? Habang tinititigan niya ang binata, naisip niyang masyado nitong inalagaan ang imahe ni Sandy na puro at mahinhin. Gusto rin nitong maging dominant at nasusunod sa kama. Pero ayaw niya ng ganoon. Nag-aral siya roon at sapat niya bilang babae, gagawin niya kung ano ang makakasatisfy sa kanya. Subalit walang pakialam si Ronnie doon dahil kahit sa kama, gusto nito na kailangan para siyang kuting na magpapasako. Sa huli, mahinang nagsalita si Ronnie. Natataranta lang ako, Sandy. Hindi ako sanay sa babae na kagaya mo. Seryoso, handa, alam ang gusto. Sanay ako sa babaeng ako pang magtuturo. Kaya siguro hirap akong maniwala. Dumulas ang mga luha sa pisngi ni Sandy. So, kasalanan ko bang inihanda ko ang sarili ko? Kasalanan ko bang hindi ako katulad ng inaasahan mo? Umiling agad si Ronnie. Hindi ko sinasabi yun. Ikaw nga yung pinakaiba. Lumipas ang mga araw at linggo at kahit tuloy ang relasyon nila sa panlabas, mga date, tawanan, mga pangako, nakabuntot pa rin ang bigat na hindi matanggal. Gayunpaman, binigyan niya pa rin ng chance si Ronnie. Mahal niya ito, kaya paulit-ulit niya lang napatatawarin. Yun lang naman ang nagiging issue nila. Isang gabi, mahinang pumapatak ang ulan sa mga bintana ng apartment ni Ronnie. Nakaupo sa gilid ng kama si Sandy, marahang sinusuklay ang kanyang mahabang buhok na parang wala sa sarili. Naririnig niya ang awit ni Ronnie mula sa banyo. Pinilit niyang ngumiti nang lumabas ito. Naka-boxers lang at may tuwalya sa balikat. Ngumisi si Ronnie at lumapit sa kanya. Ready ka na ba? Tanong nito sabay akyat sa kama. Ibinaba ni Sandy ang suklay. Oo, hinalikan siya ni Ronnie sa pisngi.
Pagkatapos sa labi, sabay hila sa kanya pababa sa kutsyon. Mapusok ang mga halik at haplos na tila inaangkin siya ng buo. Pumikit si Sandy at pinilit na magpaubaya. Noong una, umaasa siyang mas lalo silang magiging malapit sa ganoong paraan. Katulad ng nababasa niya sa mga libro. Puno dapat ng lambing at pag-unawa. Pero habang lumilipas ang mga linggo, napansin niyang bihirang mapansin ni Ronnie ang kanyang mga pag-aatubili, ang kanyang pananahimik o ang bahagyang pagkakakuryente kapag nagiging marahas ito. Nakatutok si Ronnie sa sarili nitong kasiyahan, bihirang tanungin kung ano ang kailangan niya. Gayunpaman, pinilit ni Sandy. Pinilit niyang sumabay, magbigay, ipaalala sa sarili na ganoon ang ginagawa ng mga magkasintahan. Pero mas madalas, napapansin niyang nagbibigay na lang siya ng peking ngiti, peking buntong hininga, at peking tugon para lang mapasaya si Ronnie. At sa bawat pagkakataong yon, parang may nawawalang bahagi ng kanyang sarili. Matapos makatulog ni Ronnie, nakahiga pa rin si Sandy at nakatitig sa mabagal na ikot ng ceiling fan. Luminga siya sa mukha ni Ronnie na mahimbing nang natutulog at may kumurot na inis sa kanyang dibdib. Nais niyang maramdaman ang pagiging mahalaga, pero sa kanilang mga sandaling dalawa lang, ni minsan hindi nagtanong si Ronnie kung ayos lang ba siya, kung kailangan niya ng higit pa kesa sa pagnanais nito. Kaya napilitan siyang magpanggap dahil nakakatakot ang makipagtalo at mas nakakatakot ang mawalan ng minamahal. "Uy, girl!" sabi ng kaibigan niyang si Marga. "Bakit parang lutang ka? May problema ba kayo ni Ronnie?" Nagkibit balikat si Sandy at pilit na ngumiti. Okay naman kami. Sigurado ka?" Tanong ni Marga at nakataas ang kilay. "Parang may iniisip ka eh." Dahan-dahan niyang inikot ang kutsarita sa tasa. "Wala. Siguro pagod lang." Pero sa kaibuturan niya, gusto niyang may mapagsabihan. Gusto niyang ikumpisal na unti-unti siyang nauupos sa likod ng perpektong anyo ng kanilang relasyon. Sa mga lumipas na buwan, hindi na sila same company ni Ronnie. Lumipat na kasi siya sa kabila dahil mas maganda ang offer. Naiintindihan naman siya nito. Malalim ang buntong hininga ni Sandy nang tuluyan niya nang maisave ang huling file. Tambak ng dokumento ang nagpahaba ng oras niya at ramdam na ramdam niya na ang hapdi ng mga mata. Mabilis niyang iniligpit ang gamit, inilagay ang cellphone sa bag at nagmamadaling lumabas. Pagkadating sa lobby, nag-vibrate ang cellphone niya. "Nasaan ka na?" Matalim at padabog ang tinig ng kanyang boyfriend. "Pauwi na. Nag-overtime kami, may hinahabol na reports." Mahina niyang sagot, pinipilit na panatilihin ang boses na kalmado. "Overtime? Kasama mo na naman ba ang mga lalaki dyan?" Parang kumirot ang dibdib ni Sandy. "Ronnie, buong team ang kasama ko. May mga babae rin." Pero ang sagot nito, puno ng hinala. "Laging may dahilan. Laging may kasama. Hindi ba pwedeng umuwi ka na lang agad?" Pumikit si Sandy. "Kailangan ko tong trabaho, Ronnie." Sandali itong natahimik bago biglang nagsalita. "Sige, hintayin kita sa labas ng apartment mo." At ibinaba nito ang tawag. Pagdating ni Sandy, nandoon nga si Ronnie, nakasandal sa kotse, nakahalukip-kip at mabigat ang ekspresyon. "Totoo bang overtime?" Agad nitong tanong, hindi man lang binigyang pansin ang pilit ng ngiti niya. "Yes," mahina niyang tugon. "Gusto mo tawagan pa natin si Marga para marinig mo?" Pero imbes na sumagot, biglang hinablot ni Ronnie ang bag niya at binuksan. Hinugot ang cellphone at mabilis na nag-scroll. "Ronnie!" Gulat na sabi ni Sandy, pilit inabot ang cellphone. "Ano ba yung ginagawa mo?" "Checking, baka may tinatago ka." Mas lalo pang umigting ang panga nito habang binabasa. "Ang dami mong katext na lalaki. Sino tong Carl? Sino tong June?" Napataas ang boses ni Sandy at puno ng panggigigil. "Mga office mates ko. Work group chat yon. Hindi mo ba naiintindihan na trabaho lang?" Ibinato nito pabalik ang cellphone sa kamay niya. "Hindi ako mangmang, Sandy. Ang dami kong nakikitang signs." Parang nadurog ang puso niya. "Anong signs, Ronnie? May career na ako. Na may kasama akong lalaki sa opisina?
Gusto mo ba mawalan ako ng trabaho para lang mapanatag ka? Hindi ito sumagot. Sumakay lang ng kotse at malakas na isinara ang pinto. Naiwan si Sandy sa gilid ng kalsada, nanginginig sa hiya at sakit. Kinabukasan, nasa isang maliit na resto sila kasama ang ilang kaibigan. Biglang pumasok si June na office mate ni Sandy. Uy, Sandy, small world. Nakangiti nitong bati. Kamusta? Kita na lang tayo sa Monday meeting. Gumiti si Sandy ng magalang. Okay, see you. Pero naramdaman niyang nanigas ang braso ni Ronnie sa balikat niya. Nagpilit itong umiti kay June hanggang makaalis ito. Tapos dumikit sa tenga ni Sandy at bumulong. So, siya palang June sa cellphone mo? Napasulyap si Sandy at nag-aapoy ang mga mata. Ronnie, please, wag dito. Kaibigan lang siya. Ano bang nangyayari sa'yo at sobrang pagsiselos mo? Buong gabi, halos hindi ito nagsalita at nananahimik na parang nagtatampo. Pero sa loob ng kotse habang pauwi, pumutok ang tensyon. Masyado kang pala kaibigan. Mariing wika ni Ronnie. Kaya hindi ako mapalagay. Hindi ako sanay sa girlfriend na ganyan. Kumuyom ang kamao ni Sandy. Ano bang gusto mo? Maging bastos ako sa mga office mates ko? Hindi ko naman kasalanan kung may babati. Kasalanan mo na pinapansin mo sila. Sagot nito. Tumindi ang panginginig ng boses niya. Kasalanan ko ba na marunong lang ako makisama? Mula noon, lalong humigpit ang selos ni Ronnie. Halos walang araw nitong chinecheck ang kanyang cellphone at minsan pati ang call logs habang nagluluto siya. Bigla na lang susulpot, tinitingnan kung totoong nag-o-overtime siya. Sinikap ni Sandy na pakalmahin ito pero kahit anong update, parang kulang. Sa bawat mensahe, lalo niyang nararamdaman na para siyang bilanggo at hindi kasintahan ni Ronnie. Isang gabi, biglang sumugod si Ronnie sa apartment niya matapos niyang hindi masagot ang tawag habang naliligo. Bakit hindi ka sumasagot? Singhal nito. Ronnie, naliligo ako. Halos pasigaw niya ring sagot at mahigpit ang hawak sa tuwalya. Kung naliligo ka talaga. Tinitigan nito ang basang banyo. Bakit ang tagal? Umakyat ng galit sa dibdib ni Sandy. Hindi mo ba naririnig ang sarili mo? Para kang detective at hindi boyfriend. Napatigil si Ronnie at bahagyang lumambot ang tono. Sandy, sorry. Hindi ko lang kayang ideya na baka may iba ka. Na napapraning lang ako kasi marami kang lalaki na tatrabaho ngayon. Tumulo ang luha niya. At ako, hindi ko kayang walang tiwala. Ronnie, kahit anong paliwanag, hindi ka naniniwala. Ano pang halaga ng pagmamahal kung puro hinala? Dahil doon, naglaylo muna silang dalawa. Nasasakal na siya sa pagsiselos ng binata. Nang magkaroon ng time, kinausap niya ang pinakamatalik na kaibigan niyang si Marga. Parang hindi na ako makahinga. Bulong niya habang umiinom ng kape. Lahat ng kilos ko may bantay. Lahat ng salita ko may kahulugan sa kanya. Kumunot ang noo ni Marga at hinawakan ang kanyang kamay. Sandy, hindi yan pag-ibig. Sobra ka na niyang kinokontrol. Hindi ka dapat kinukulong ng relasyon. Napakagatlabi si Sandy. Pero mahal ko siya at minsan sweet pa rin naman siya. Umiling si Marga. Ang paglalambing ay hindi nagbubura ng hinala. Kung walang tiwala, sisirain ka niyan balang araw. Nakatitig lang si Sandy sa tasa habang mabigat ang dibdib. Totoo ang narinig niya pero hindi pa niya kayang tanggapin. Kinagabihan, nakayakap sa kanya si Ronnie. Babe, sorry sa lahat ng selos ko. Hindi ko lang kaya na isipin na mawawala ka. Tahimik lang si Sandy habang nakabaon ang mukha sa dibdib nito. Promise, magbabago na ako. Bulong pa ni Ronnie. Pero kahit sinabi nito, ramdam ni Sandy ang lamig ng alindangan. Kasi lagi namang nauuwi sa pagsiselos ang lahat. At sa likod ng matamis na salita, mas nangingibabaw ang tanikala ng pagkontrol ng binata. Pero mukhang darating ang araw na masasagad na talaga si Sandy. Sabihin mo sa akin ang totoo, Sandy. Mababa ang boses, ngunit puno ng talim na sabi ng kanyang boyfriend. Hindi ako makatulog sa kaiisip. Hindi normal ang galing mo. Kung talagang inosente ka dati, gaya ng sinasabi mo. Mabilis na tumibok ang puso ni Sandy at halos mabingi siya sa bigat ng tunog.
Ronnie, ilang beses ko bang sasabihin? Wala akong nakarelasyon bago ikaw. Ikaw lang. Umiling si Ronnie. Kung ako lang, bakit parang alam mo na lahat? Bakit parang sanay na sanay ka? Bumigay ang tinig ni Sandy sa desperasyon. Nagbasa ako, nag-aral ako, kasi gusto kong maging handa. Ayokong mapahiya. Ayokong maramdaman mo na kulang ako. Ngunit lalong naningkit ang mga mata ni Ronnie. Hindi ako mangmang Sandy. Ang galing mo masyado. Sobrang bihasa para sabihing totoo ka. Parang ang hindi ako ang nakauna sa'yo. Hindi ka man lang nasaktan nung unang gabi natin. Parang mga bubog ang salitang yon na tumusok sa dibdib niya. Sandali siyang napatigil sa paghinga. Ano bang mali sa pagiging sobrang bihasa? Nasaktan ako, pero mas nasasaktan ako sa mga iniisip mo sa akin. Ikaw ang nakauna sa akin. Anong karapatan mong pagdudahan yan? Sinabi ko sa'yo na dati akong gymnast sa school. Flexible ang katawan ko at kaya ko mag-adjust sa sakit. At sinabi na rin sa akin ng doktor noon na due to extreme movements ko noon, napunit ang hymen ko. Pumuno ng luha ang kanyang mga mata at lumabo ang anyo ni Ronnie sa paningin niya. Hindi niya na nakikita ang lalaking minsang nangakong ipagtatanggol siya. Nakikita niya na ang mga kapitbahay noon na mapanghusga, mapagduda at winasak siya ng pira-piraso. Hindi makatarungan, Ronnie, na pinag-iisipan mo ako ng ganito. Bulong ni Sandy habang nanginginig ang tinig. Sinusumpa ko, wala akong ibang minahal kundi ikaw. Lumapit si Ronnie at maingat ang mga yabag. Sandy, huwag ka namang umiyak. Hindi ko naman sinasabi na hindi kita mahal. Mabilis siyang lumingon habang dumadaloy ang mga luha sa kanyang pisngi. Mahal? Kung mahal mo ako, bakit pa ulit-ulit mo akong ginagawang sinungaling? Wala na bang halagang salita ako sa'yo? Kahit pagsiselos mo sumusobra na. Nabigla si Ronnie, ngunit nanatiling matigas. Hindi ko lang mapigilan ang hinala. Kinabukasan sa trabaho, tahimik na kumilos si Sandy. Napansin ng mga kasamahan niya ang pamamaga ng kanyang mga mata. Sandy, ayos ka lang ba? Mahinang tanong ni Jenny sabay abot ng kape. Ngumiti siya ng pilit. Okay lang, pagod lang siguro. Ngunit hungkag ang kanyang tinig. Marupok ang ngiti ni Sandy. Buong araw nakayukulan siya, iniiwasan ang mga salamin sa banyo at takot muling makita ang mga basag na refleksyon. At ngayon, pagod na si Sandy. Matagal ko nang iniisip, Ronnie, hindi ko na kayang magpatuloy sa ganito. Kumunot ang noo ng kanyang boyfriend. Anong ganito? Sandy, nag-aaway lang naman tayo minsan at normal lang yun. Hindi ito normal. Bulong niya at marahang umiling. Hindi normal na lagi mo akong pinagdududahan. Hindi normal na kahit anong paliwanag ko ay kulang pa rin. Ronnie, mahal kita. Pero masakit na. Mag-break na tayong dalawa. Ibinaba ni Ronnie ang kutsara at lumapit ng kaunti. Sandali, break agad? Dahil lang sa mga sinabi ko nung isang gabi. Sabi ko nga, hindi ko naman sinasadya. Gumulong ang luha sa pisngi ni Sandy. Pero nasabi mo pa rin. At hindi lang isang beses. Lagi mong tinatanong, lagi mo akong sinusubok. Ronnie, ginagawa ko ang lahat para iparamdam sa'yo na ikaw lang pero hindi ka naman naniniwala. Napakamot ito ng ulo at halatang balisa. Hindi ko lang mapigilan, Sandy. Ganito talaga ako, seloso. Natakot lang naman ako mawala ka. Ayokong maloko kaya ganito ako. Nanginginig ang tinig ni Sandy. Pero sa ginagawa mo, unti-unti akong nawawala. Nawawala ako sa sarili. Ronnie, hindi na ako masaya. Dumilim ang mukha ni Ronnie. Malakas nitong ibinagsak ang palad sa mesa, kaya napaatras siya sa gulat. So ano ngayon? Iiwan mo ako? Ganun na lang. Masakit man sa dibdib, nanindigan siya. Oo, Ronnie. Tapos na tayo. Nanlaki ang mga mata nito at hindi makapaniwala. Hindi ka seryoso, Sandy. Huwag mo akong biruin ng ganyan. Seryoso ako. Hindi ako mananatili sa relasyon na puno ng duda at sakit. Pinipili kong umalis. Matagal itong natahimik, humihingal at nakatikom ang mga kamao. Paglaon, lumambot ang boses nito at halos pagsusumamo. Sandy, wag.
Please, ayusin natin to. Magbabago ako, pangako. Wala na akong ibang babae. Ikaw lang. Ikaw lang talaga. Mas lalo siyang napaiyak sapagkat bahagi ng puso niya ay gustong maniwala. Ngunit sobra na ang nakita niya. Sobra na ang kanyang nadama. Ronnie, ilang beses mo nang sinabi yan. Pero wala namang nagbabago. Mariin niyang hinawakan ng kamay nito. Please, bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Mahal kita. Dahan-dahan niyang binawi ang kamay at marahang umiling. At ako, hindi ko na mahal ang sarili ko kapag kasama kita. Umulingaw-ngaw sa gilid ang tunog ng kanilang pag-iyak. Si Ronnie sa desperasyon, siya naman sa kirot ng huling desisyon. Bigla itong tumayo habang paikot-ikot sa maliit na espasyo. Ganito na lang. Tatapusin mo lahat ng pinagsamahan natin. 3 taon na tayo. Pabulong, ngunit malinaw siyang sumagot. Hindi ko binabaliwala ang lahat. Mahal na mahal kita, pero mas mahal ko na ang kapayapaan ko. Para siyang tinamaan ng suntok sa mga salitang yon. Hindi ako sanay na wala ka. Matututo ka. Sagot niya ng mahina kahit nadudurog ang kanyang puso. Pagkaraan ng tila mahabang oras, dinampot ni Ronnie ang jacket at padabog na nagtungo sa pinto. Bago lumabas, lumingon ito at parang siguradong sigurado. Babalik ka rin sa akin, Sandy. Alam ko. Hindi siya sumagot. Inalayo niya lang ang tingin. Hindi kinayang pasanin pa ang bigat ng mga mata nito. Nakabibinging katahimikan ang sumunod. Ilang saglit siyang nakatayo roon bago bumagsak sa sofa at umuugoy ang katawan sa paghikbi. Halos mabiyak ang dibdib niya, ngunit sa ilalim ng lahat ng sakit ay may kumikislap na kakaibang ginhawa. Malaya na si Sandy. Lumipas ang mga araw at linggo. Paulit-ulit na tinawagan siya ni Ronnie, nag-text at minsan ay naghintay pa sa labas ng opisina. Ngunit nanindigan si Sandy. Bawat oras, pinapaalala niya sa sarili ang kanyang pangako. Ang pangakong ginawa niya bilang bata habang pinagmamasdan ang inang umiiyak sa tabi ng bintana. Isang hapon, muli itong nagpakita sa may opisina. Nagsusumamo ng isa pang pagkakataon, ngunit matatag niyang sinabi, Ronnie, mahal kita, pero hindi ko na kayang mahalin ang isang taong hindi marunong magtiwala. Please, umalis ka na, tapos na to. Nangulubot ang mukha nito sa sakit, ngunit hindi siya natinag. Tumalikod siya, bumalik sa loob at tuluyang isinara ang kabanata ng kanyang buhay na muntik ng tuluyang gumiba sa kanya. At sa bagong kabanata, may makikilala si Sandy na mas magpapahalaga sa kanya. Hapon yon nang makilala si Christopher. Pumasok siya sa conference room para sa isang meeting. Hi, Sandy. Bati ng binata. Ngumiti rin siya at inayos ang strap ng bag. Hi, Christopher. So, tayo palang partner sa project. Tumango ito. Oo, mukhang mahaba-habang coordination to. Pero, I think we'll manage. May kung anong gaan sa paraan ng pagsasabi nito. Hindi pagyayabang, hindi rin pangmamaliit, kundi isang tahimik na katiyakan. Diretso lang ang meeting kasama ang manager. Gaya ng nakasanayan, masigasig si Sandy sa pagkuha ng notes. Pagkatapos, lumapit si Christopher sa kanya. May oras ka ba ngayon? Baka maalay na natin ang first steps. Tumango si Sandy. Sure, sa pantry na lang. Mas relax doon. Magkaharap silang umupo habang may hawak na tasa ng kape. Inilatag ni Sandy ang notes sa mesa. So, I was thinking, ako na sa initial data gathering tapos ikaw sa analysis? Alok niya. Bahagyang yumuko si Christopher at binabasa ang sulat kamay niya. Pwede naman. Pero baka mas okay kung sabay nating tingnan ang mga data muna para same tayo then the vision after. Okay, I like that. Mahina niyang sabi. Muling tumingin si Christopher sa mga papel. Good, mas less din ang mistakes at mas madali tayong magbabackup sa isa't isa. Makalipas ang isang linggo, regular na silang nagkikita. Sa simula, pawang trabaho lang. Ngunit dahan-dahang sumisingit ang iba't ibang damdamin sa pagitan nilang dalawa. Mas nakilala niya si Christopher sa maliliit na bagay. Kung paano ito nakikinig ng hindi sumasabat, kung paano ito nagtatanong hindi para magduda, kundi para umunawa. Kung paano ito nagdadala ng sarili na walang kayabangan. Hindi tulad ni Ronnie, hindi ito naghahanap ng walang katapusang reassurance.
Ang katahimikan ni Christopher ay tila angkla na hindi niya namalayang kailangan niya. Isang hapon, habang sabay silang nakatingin sa spreadsheets, biglang nagtanong si Christopher. Sandy, curious lang. Bakit ka nag-shift ng course dati? Nursing to business is not the usual path. Namaya pa ang mama ko dahil sa cancer. Mahina niyang sagot. Nasa nursing school pa ako noon. Hindi ko kinaya. Masyadong masakit. Every time nasa ospital ako, wala akong ibang maalala kundi ang mama ko nung nakikipaglaban pa siya sa sakit niya. Kaya nag-shift ako. Saka practicality na rin since magastos ang nursing. Naiwan kasi sa akin ang mga utang. Dahan-dahang tumango si Christopher at lumambot ang tingin. I'm sorry to hear that. Mabigat siguro yun. Naninikip ang lalamunan ni Sandy. Oo, pero I survive. Ngumiti ito ng maliit. Nakikita ko nga. Mas humaba ang usapan nila simula noon. Tungkol sa kabataan, inis sa trabaho, pati maliliit na reklamo. Isang gabi, matapos ang client call, tumigil sila sa office balcony. Kumislap ang ilaw ng lungsod sa ibaba at ang trapiko parang ilog ng dilaw at puti. Nakapatong si Christopher sa railing. Na-handle mo ng maayos yung presentation na yun. Kalmado sa kabila ng pressure. Mahinang natawa si Sandy. Sa totoo lang, nanginginig ang tuhod ko kanina. Tumingin ito sa kanya. Hindi halata. You're stronger than you think, Sandy. Dumampi ang init ng mga salita sa dibdib niya na parang ilaw sa gitna ng dilim. Ngayon lang niya na-realize hindi siya naghahanda para sa duda o pag-aalinlangan. Si Christopher ay hindi naghahanap ng butas para husgahan siya. Nandun lang ito at pinaparamdam na ligtas siya. Lumipas ang mga linggo, papalapit na sa completion ng project, pero ramdam ni Sandy na iba na ang inaasahan niya. Hindi lang trabaho, kundi ang presensya ni Christopher. Alam mo, wika niya habang ginagalaw ang kutsarita sa kape. Iba talaga ako mag-isip tungkol sa relationships. Kahit bata pa ako, nagbabasa na ako ng mga libro tungkol sa love at intimacy. Para sa iba, weird daw yon. May mga humusga pa. Hindi kumunot ang noo ni Christopher at hindi natawa. Bahagya lang itong umusog paatras sa upuan. Weird? Hindi, ang tawag dyan, preparation. Hindi lahat ng tao may ganong foresight. Saka modern na naman ang society natin. May mga babae na talagang hindi na inaasahang maging mahinhin ngayon. Napakorap si Sandy at hindi inaasahan na pareho sila ng iniisip. Preparation? Tumango ito. Oo, gusto mong maintindihan. Gusto mong maging handa at wala dapat ikahiyaron. Maturity yon. Saka hindi ba parang okay yun na may alam ka na? Kasi it means you're preparing yourself for your future partner. Saka hindi naman sa pangbabastos pero isa yon sa nagpapatatag ng relationship, diba? Kung pareho kayo ng partner mo na nakakasatisfy ng needs sa isa't isa. Actually, hindi na ako nagulat sa'yo eh. Nang malaman ko may background ka ng nursing, alam ko may bigat sa'yo ang mga ganito. Nurse ang mami ko sa US, kaya kahit paano open kami sa mga ganitong magkakapatid. Saka it doesn't mean na innocent looking ka mangmang ka na sa mga ganyan. Hindi naman ganun yun. Naninikip ang dibdib niya. Nasabi niya na yun dati kay Ronnie. At ano ang kapalit? Pagdududa, suspetsya, akusasyon. Pero si Christopher, nang marinig ang parehong bagay, bukas ang isip nito at parang pinaparamdam sa kanya na lakas iyon. Namuo ang luha sa mga mata niya. Wala pang nagsabi sa akin yan. Nagde-date tayo kaya gusto ko maging open sa'yo. Saka isa pa lang ang naging boyfriend ko. Okay lang kahit na pinagsawaan niya ng katawan ko. Siya ang nakauna sa akin. Agad namang nagalit si Christopher. Don't say that. Huwag mong sabihin yan. Wala naman akong pakialam kung ako o hindi ang nakauna sa'yo. Ang mahalaga sa akin kapag binigyan mo ako ng karapatan sa'yo. Kasi ako lang ang partner mo. At anong pinagsawaan? Huwag mong gamitin ang term na yan sa sarili mo na para bang basurang marumi ka na lang na itinapon. You're special, okay? Kahit babae ka, nawalan din niya ng ex mo. Kung gagamitin mo yung term na yan sa'yo, well, gamitin mo rin yan sa kanya kasi pinagsawaan mo lang din naman siya, di ba? Kaya nga, kayong naghiwalay. Pwede rin pagsawaan ng mga lalaki. Bahagya na lang natawa si Sandy. Mabibigat ang mga sinabi nito pero gumaan ang kanyang kalooban. Dahil sa wakas, may isang taong nakakaintindi sa kanya. Sa mga sumunod na linggo,
Napansin ni Sandy ang maliliit na paraan kung paano binubuo ni Christopher ang kanyang tiwala nang hindi man lang sinasadya. Sa mga meeting, kapag may ideya siyang agad na binabaliwala ng iba, laging magsasalita si Christopher. Wait, let's hear Sandy out. She has a point. Ikinuwento niya ang tungkol sa kanyang ina, ang mga tahimik na pagluha nito sa bintana, ang pusong durog at ang dahan-dahang pagkamatay. Nakinig si Christopher at sobrang halaga sa kanya nun. Sinusumpa ko sa sarili ko, bulong ni Sandy, na hindi ako magiging mahina kagaya niya. Pero sa sobrang pagpupursige, baka ako rin mismo ang nasaktan. Bahagyang yumuko si Christopher at pinatong ang mga kamay sa mesa. Sandy, hindi mahina ang nanay mo. Ang pag-iyak hindi ibig sabihin na mahina. At ikaw, oo, matatag ka, pero hindi mo kailangan buhatin lahat mag-isa. Napasinghap siya. Para bang kumot ang mga salita nito na yumakap sa kanya. Pilit niyang pinigilan ang luha. Nakakatakot at nakakaaliw. Nakakatakot dahil kailangan niyang ibaba ang kanyang pader. Nakakaaliw dahil sa unang pagkakataon, may isang taong marahil karapat-dapat makita ang likod ng mga yon. Sabay silang lumabas ng opisina nang biglang umulan. Naghanap si Sandy ng payong, ngunit agad nang nakabukas ang kay Christopher at nakasaklob sa kanya. Dito ka na, simple nitong sabi. Lumipas ang mga linggo, napansin ni Sandy na hindi na siya nagdadalawang isip bago magsalita kapag kasama ito. Masaya siyang magpahayag, tumawa ng malakas o makipagtalo, at ni minsan hindi siya minaliit ni Christopher. Kaya naman, nakabuo na siya ng isang desisyon. Sasagutin niya ng binata. Ayaw niya rin namang patagalin pa yon. Christopher, oo, bigla niya na lang sabi. Tumingin sa kanyang binata habang inaayos ang sintas ng sapatos niya. Anong oo? Saan? May gusto ka ba? Nag-jogging kasi sila ng umagang yon. Si Sandy ang nag-aya dahil balak niya na itong sagutin. Oo, sinasagot na kita, mahina niyang sabi. Natigilan ang mga kamay ni Christopher bago marahang tumingala sa kanya. Anong sabi mo? Yumuko si Sandy at hinalikan ito sa mga labi. Sabi ko, oo tayo na. Girlfriend mo na ako at boyfriend na kita. Nanlaki ang mga mata ni Sandy nang makita ang pamumula ni Christopher. Kaya para itago yon, hinila siya nito at mahigpit na niyakap. Nagalak ang puso niya nang maramdaman ang saya ng binata. Simula nang maging sila, laging tinutugunan ni Christopher ang kanyang pangangailangan. Emosyonal, mental, at ganoon din sa physical at espiritual. Iba rin kapag si Christopher kesa kay Ronnie. Kapag ito ang humahawak sa kanya, parang nababasag lahat ng alam at naranasan niya at muling binubuo. Pero si Christopher na lang ang kilala. Hindi nagmamadali, hindi mapilit ngunit buo at maalaga. Nakikinig si Christopher, nagmamasid at tumutugon sa pangangailangan niya ng walang ego o inaasahan. Sa unang pagkakataon, pwede niyang ibigay ang sarili niya ng malaya na kahit papusok, pinapahalagahan, inaalagaan at minamahal pa rin siya. Ang galing mo. Mahinang bulong nito isang gabi habang hinahaplos ang kanyang kamay. Ngumiti siya rito. Sana hindi magbago ang tingin mo sa akin. Tumawa naman si Christopher at bahagya siyang niyugyog. Oo, nagbago. Mas lalo kitang nakilala pero masaya ako na ganun ka. Sa akin ka lang ganun ah. Tumawa naman siya at tumango. Oo, sa'yo lang. Lumapit si Sandy at mas lalong niyakap ang binata. Matagal niyang pinilit patunayan ng sarili, ipaliwanag ang sarili at asahan ng pagdududa. Pero kay Christopher, wala yon. Tanging pagtanggap, tanging pag-ibig lang ang natatanggap niya. Hindi ko kailangan magpanggap, malumanin niyang sabi. Hindi ko na kailangan magtago, hindi ko na kailangan patunayan ang sarili, or kahit ano. Ikaw, pinaparamdam mo sa akin na ligtas akong maging ako. Hinaplos ni Christopher ang kanyang mukha ng mahinahon at tumingin sa mga mata niya. Iyon lang ang gusto ko. Ang makita ka ng buo at hindi mo na kailangan patunayan pa, Sandy. Napatunayan mo na sa pamamagitan ng pagiging ikaw. Mahal kita kaya tanggap kita ng buong buo. Humigpit ang dibdib niya sa ginhawa, sa tuwa at sa pag-ibig. Ang takot na matagal niyang dala,
Ang takot na tatanggihan o hindi sapat ay wala na. Mahinang humuni si Sandy habang inaayos ang mga unan sa sofa. Pupunta kasi sa araw na yon ang kanyang boyfriend. Nakangiti pa siya sa alaala ng tawanan nila kagabi nang magtalo sila ng nakakatawa. Mababaw, karaniwan, ngunit nagbigay yon ng kapayapaan sa kanyang puso na hindi niya kailanman naranasan noong kabataan. Biglang may kumatok sa pinto, napatingin siya sa orasan. Ngumiti siya at iniisip na baka umuwi ito ng maaga para sorpresahin siya. Lumapit siya sa pinto, ngunit nang buksan niya, nawala ang kanyang ngiti. Ronnie? Naninikip ang kanyang dibdib habang mahigpit na hinawakan ng doorknob. May desperasyon sa titig nito na nagbigay kay Sandy ng kaba. Sandy! Basag ang tinig ng kanyang ex-boyfriend habang nanginginig ang mga labi. Pwede ba? Pwede ba akong pumasok? Kailangan lang kitang makausap. Nag-alinlangan siya, ngunit may kung anong lungkot sa ekspresyon nito na nagpahinto sa kanya. Laban sa sariling pagdududa, bahagya siyang umatras. Sandali lang, hindi ka pwedeng magtagal. Darating ang boyfriend ko. Mariin niyang sagot. Pumasok si Ronnie, nililinga ang paligid na tila may hinahanap na bakas ng ibang lalaki. Tumigil ang mga mata nito sa larawan nilang dalawa ni Christopher sa mesa. Totoo nga, bulong nito. May bago ka na talagang boyfriend. Ano bang ginagawa mo rito, Ronnie? Humarap ito sa kanya. Hindi ako makausad, Sandy. Sinubukan ko pero gabi-gabi sa bawat babae na kasama ko, mukha mo ang nakikita ko. Boses mo, haplos mo, hinahabol mo ko. Nangilabot si Sandy. Naririnig mo ba ang sarili mo? 1 taon na tayong hiwalay. Lumapit ito at nagmamakaawa ang mata. Hindi mo ba naalala kung paano tayo nun? Ang mga pangakong binitiwan natin. Huminga ng malalim si Sandy at pinatatagang tinig. Ang naalala ko ay ang pagdududa mo, ang paulit-ulit mong tanong na para bang hindi ako kailanman sapat. Yun ang tanda ng nakaraan nating dalawa. Umiling si Ronnie at halos mabaliw. Nabulag ako ng selos dahil hindi ko kayang isipin na mawawala ka. Mahal ko si Christopher, Ronnie. Naka-move on ako sa'yo at sana gawin mo rin yon. Ngunit imbes na umatras, nagdilim ang mukha ni Ronnie. Nanlilisik ang mga mata nito habang nanginginig ang tinig. Ganun na lang, Sandy. Lalakad ka palayo, tatanggapin ko. Habang ikaw ay masaya sa piling niya, ako na may unti-unting nababaliw. Hindi ko kasalanan yan. Kasalanan mo. Sigaw ni Ronnie. At sunod-sunod ang hakbang palapit hanggang sa maramdaman ni Sandy ang init ng hininga nito. Sinira mo ako, Sandy. Ikaw ang laman ng isip ko bawat segundo. Ginawa mo akong baliw. Kahit ibang babae pang yakapin ko, ikaw pa rin. Ikaw lagi. Kumunot ang noo ni Sandy. Biglang sinunggaban ni Ronnie ang kanyang pulso. Napaigtad siya at pilit kumakawala. Ronnie, bitiwan mo ko! Ngunit mas hinigpitan nito ang hawak at garal-galang boses. Kung hindi ako makausad, hindi ka rin makakausad. Hinila siya nito palapit. Sinubukang abutin ang kanyang bewang. Parang tinusok ang dibdib ni Sandy ng takot. Nanlaki ang mga mata niya nang pilit siya nitong halikan. Nang hindi nito magawa, bumaba ang mga labi ni Ronnie sa liig niya at pinunit ang kanyang damit. Tama na! Sigaw niya habang nagpupumiglas. Ronnie! Ipinalo siya nito sa dingding at mariing idinikit ang katawan. Akin ka, Sandy. Akin ka magpakailanman. Hindi ka pwedeng mapunta sa iba. Naghalo ang takot at galit sa dugo niya. Hindi ako sayo! At biglang may kamay na humata kay Ronnie. Isang kamao at malakas na tunog ng suntok ang nagpatigil kay Ronnie. Christopher! Malakas niyang sigaw. Nag-aalab ang mga mata ng kanyang boyfriend nang sinunggaban si Ronnie sa kuwelyo at isinampal sa dingding. Walang hiya ka! Sigaw ni Ronnie. Paano ka nagkaroon ng lakas ng loob na hawakan siya? Muling sumuntok si Christopher na tumama sa mukha ni Ronnie. Christopher, tama na! Sigaw ni Sandy at tumakbo sa mga ito. Ngunit hindi pa rin ito tumigil. Uhaw sa galit, puno ng pagprotekta at hindi makontrol. Inihagis nito si Ronnie sa sahig. Kapag lumapit ka pa sa kanya, papatayin kita. Christopher, pakiusap. Hinawakan ni Sandy ang braso nito habang nanginginig ang tinig. Huwag,
pagsisisihan mo. Please, tatawag ako ng mga pulis. Ire-report ko. Naniga si Christopher, habol hininga at namamawis ang noo. Tumingin ito sa kanya at mahigpit siyang niyakap. Nasaktan ka ba niya? Nanginginig ang tinig nito at puno ng takot. Umiling si Sandy habang umaagos ang luha. Hindi, kasi dumating ka. Mahigpit siyang niyakap ni Christopher at halos durugin siya sa bisig. Ramdam na ramdam niya ang galit at takot ng kanyang nobyo. Nang gabing yon, na-report na nila ang nangyari. Pero naareglo rin dahil naawa siya sa ina ni Ronnie. Ayaw pang pumayag ni Christopher pero gusto niya na lang talagang matapos iyon. Naniniwala naman siya na nagsisisi na si Ronnie at lalayo na sa kanya. Sa mga lumipas na buwan, pinilit niya na lang nakalimutan yon. Mas mag-focus si Sandy sa trabaho at sa relasyon nilang dalawa ni Christopher. Sandy, malumanay na sabi ng kanyang boyfriend. Naalala mo ba ang unang pagkakataon na naglakad tayo dito? Ngumiti siya at bahagyang nakasandal kay Christopher. Oo naman. Napalingon siya rito nang bahagya itong lumayo. Suminghap si Sandy nang lumuhod si Christopher sa harap niya. Sigurado na ako sa'yo. Mahal na mahal kita. Wala na akong ibang maisip na kasama habang buhay kundi ikaw. Pakakasalan mo ba ako? Naluhan naman agad si Sandy. Oo naman. Oo, Christopher. Pakakasalan kita. Itinaas nito ang kamay niya sa mga labi nito. Hinaplos ng marahan bago isinuot ang singsing sa kanyang daliri. Tumayo si Christopher at niyakap siya ng mahigpit. Ipinapangako ko na igagalang kita. Rerespetuhin at mamahalin ng walang kondisyon sa bawat araw ng buhay natin. Simple lang ang naging seremonya ng kanilang kasal. Habang nagpapalitan ng kanilang mga pangako, naramdaman ni Sandy ang malalim na kapayapaan. Bawat salitang binigkas, bawat pangakong ginawa ay tumutugma sa katapatan ng kanilang paglalakbay. Ipinapangako kong igagalang kita, sabi ni Christopher habang hinahawakan ng marahan ang kanyang mga kamay. Mamahalin ka bilang ikaw. Hindi kung ano ang gusto kong maging ikaw. Poprotektahan ko ang iyong puso, rerespetuhin ang iyong mga desisyon, at sasamahan ka sa bawat yugto ng buhay. Matatag ang tinig ni Sandy. Ipinapangako kong igagalang ka, pagkakatiwalaan ka at mamahalin ka ng buo. Ibibigay ko ang buong puso ko, ang totoong sarili ko. Kasama ka, hindi na ako natatakot maging ako. Naglapat ang kanilang mga daliri at isinuksok ni Christopher ang simpleng gintong singsing sa kanyang daliri. Nang maglapat ang kanilang mga labi, puno yun ng pangako at para sa buhay na kanilang bubuuin. Paglipas ng mga taon, magkasama pa rin sila at matatag na nagmamahalan. Ang mga anak nila, malalaki na at may kanya-kanya na ring trabaho. Ang laki na ng mga anak natin. Tayo na lang ang naiwan dito sa bahay, saad ni Christopher. Sumandal naman si Sandy rito. Kaya nga nakakasawa na minsan ang mukha mo. Agad namang tumingin si Christopher. Anong sabi mo? Anong nakakasawa? Hindi ka pwedeng magsawa sa asawa mo. Lalo na napapaingay pa rin naman kita sa kama. Mahina niya itong kinurot. Manahimik ka. Marinig ka ng mga apo natin. Pero naghahamon ng asawa niyang matanda na at hinihila pa siya. Tara sa kwarto. Bilis, kahit uugod-ugod na ako kaya ko pa. Sandy, wag mong sinusubukan ang matandang to. Tawang-tawa na lang siya sa kanyang asawa. Wala pa rin itong kupas. Hindi lang naman doon umiikot ang pagsasama nila, pero alam niyang naging matatag din sila roon. Gayunpaman, ang mas naging pundasyon nila ay hindi ang pagiging pisikal, kundi ang Diyos na ginawa na rin nilang sentro at pagmamahal na binuo. Hinuhubog at pinatibay sa mga nagdaang taon. Yun ang tunay na paraan para hindi siya iwan at para maging sapat siya sa taong minamahal katulad ng hinahangad niya noon. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na mahalaga ang pagpapahalaga sa sarili. Tandaan din natin na ang tunay na pag-ibig ay hindi humihingi ng patunay kundi nagbibigay ng tiwala. Sapagkat sa dulo, ang pag-ibig na totoo ay hindi kontrol, kundi kalayaan at kapanatagan na dapat maranasan ng bawat isa sa atin. Muli, ako po si Skylar Guro at sana'y may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon.
Maraming salamat po.